Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Undoy. Taong 1947. Camarines Sur. Dahil sobrang hirap ng kanilang buhay, madalas silang nagugutom. Ang kanyang ama ay sakitin at baldado at wala na rin silang ina. Dahil dito, kalimitang si Undoy na rin ang naghahanap ng kanilang makakain. Maswerte na lang sila kung pumupunta ang Tio Berto sa kanilang bahay dahil nagdadala ito ng pagkain. Isang araw, dahil nagiiyakan na sa gutom ang mga kapatid ni Undoy at hindi pa naman nakakapunta sa kanila ang kanilang tiyo, may nabuti niyang pumunta sa gubat. Dala niya ang kanyang itak at bareta noon na siyang gagamitin niya sa pag-uukay ng kung anumang lamang lupa na pwede nilang mailuto at maging pantawid gutom. Pagkapasok niya sa gubat, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na nag-uutos sa kanya kung saang banda siya maghuhukay. Sinunod niya ang kung anumang tinig na yun na nasa loob ng kanyang utak. Namulagat na lang ang kanyang mga mata nang makita niyang mayroong baging ng ube roon. Medyo nakaumbok ang lupa, kaya kinutuban siyang malaki ang laman nun. Dahil dito, maingat at buong pananabik niyang hinukay yun. Makaraan ang ilang minuto, unti-unti nang tumambad sa kanya ang ube. Napangiti na lang siya at nagpasalamat sa Diyos dahil sa ipinagkaloob nitong biyaya sa kanya. Kinuha niya ang lahat ng lamang nandoon para may makakain sila ng mahigit sa 3 araw. Nung kinukuha na niya ang pinakailalim na laman ng ube, may kung anong metal na tinamaan ng kanyang bareta. Nagtaka si Undoy, kaya sa halip na kunin ang pinakahuling laman ng ube, yun ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Sinubukan niyang hukayin yun hanggang sa mapagtanto niyang isang sibat pala ang nakalibing doon at may mga durog na buto ng tao. Kahit na kinakabahan siya ron, kinuha niya ang sibat. Agad din niyang binuhat ang sako na may lamang ube tsaka patakbong umuwi. Habang pauwi sa kanilang bahay, nanindig ang kanyang mga balahibo sa kanyang nakita. Naisip niyang baka guni-guni lang ang lahat dahil sa gutom na kanyang nararamdaman. Pero nang mapatitig siya sa sibat, nakumpirma niyang totoo ang kanyang nakita. Nang makarating siya sa kanilang bahay, agad niyang itinago ang kanyang sibat. Ipinakita niya rin sa kanyang ama at mga kapatid ang malalaking ube na kanyang nakuha sa gubat. Namangha naman noon ang mga kasama niya sa bahay dahil doon. Hindi kaya ibinigay yan ng mga engkanto sa'yo? Bakit ganyan kalalaki yan? Hindi ko nga rin po alam. Pero alam niyo po ba, may nakita rin akong sibat na nakalibing doon. Hindi ko alam kung sinadyang ilibing yun o nagkataon lang. Pero pakiramdam ko, matagal lang nandun ang nasabing bagay. Napakunuot noo ang kanyang ama dahil sa kanyang sinabi. Dahil parang hindi naniniwala sa kanyang sinasabi ang ama ni Undoy, nagpasya siyang kunin ang sibat at ipakita rito. Namulagat naman ang mga mata ng kanyang tatay nang makita yun. Sinabi pa niya na baka pagmamayari ng isang mahalagang tao sa lipunan ang sibat, kaya ganun na lang kapulido ang pagkakagawa. Muli niyang itinago ang sibat at minabuting magluto na muna ng ube para maging pagkain nila. Sakto namang pagkaluto ng ube, dumating ang kanyang tiyuhin na may dalang bigas.
Nagpasalamat naman sina Undoy sa kanya dahil sa kanyang dala. Aalis na sana ang Tio Berto niya sa kanilang bahay nang maisipang ipakita ni Undoy ang sibat na kanyang nakuha. Namulagat naman ang mga mata ng kanyang tiyuhin nang makita niya yon. Kung hindi ako nagkakamali, pagmamay-ari ito ng isang sinaunang babaylan. May mga ukit na parang letra ng baybayin. At ramdam ko ang kakaibang enerhiyang nagmumula rito. Itago mo na lang ang sibat na ito at baka magamit mo yan balang araw. Napatango na lang si Undoy at minabuting sundin ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Noon din, umalis na ang Tio Berto niya sa kanilang bahay. Tiningnan na lang siya ng binata habang papalayo. Pagkatapos nilang kumain, dahil madilim na ang paligid, nagpasya silang magpahinga na. Agad namang nakatulog ang mga kapatid niya at ang kanyang ama, samantalang siya ay hindi dinadalaw ng antok. Kahit na anong posisyon ang gawin niya sa pagiga, hindi siya inaantok. Dahil dito, minabuti niyang buksan na lang ang bintana at nang makapasok ang malamig na simoy ng hangin. Nung una, naisip niyang tumayo sa bintana. Pero nang makaramdam siya ng kilabot, nagpasya siyang manatili na lang sa kanyang higaan. Nasa ganoong estado siya nang makarinig siya ng pagsigaw na nagmumula sa malayo. Nanindig ang kanyang mga balahibo nang maisip niyang parang may nanghihingi ng tulong. Dahil sobrang layo ng ingay, isinantabi na lang niya yun. Kalaunan, tuluyan na siyang nakaidlip. Naging maganda ang kanyang pagtulog noon dahil sa matinding pagod at kinabukasan na siya nung nagising. Saktong pagkalabas niya sa kanilang kwarto, naabutan niyang nandoon ulit ang kanyang Tio Berto. Agad siyang lumapit doon at kinilabutan siya sa ibinalita nito sa kanila. May aswang na nambibiktima dito sa kanayunan. Kailangan niyong mag-ingat. Mababagsik sila. Kaya baka mga dayo lang sila rito. Sandali. Nasaan na ba ang sibat na ipinakita mo sa akin kahapon, Undoy? Agad naman kinuha ni Undoy ang sibat na kanyang itinago at muling ipinakita yon. Tinanong niya ang kanyang Tio Berto kung bibilhin niya ang sibat, pero agad itong umiling. Magagamit niyo yan para protektahan ang inyong sarili, lalo na ang inyong ama. Kung isang babaylan ang may-ari niyan, sigurado ko na may kung anong bertud na nakakarga riyan. Napalunok ng kanyang laway si Undoy dahil sa sinabi ng kanyang Tio Berto. Dagdag pa nito, may enerhiya siyang naramdaman sa sibat at panahon lang ang hihintayin kung kailan ulit magigising yon. Napatango na lang si Undoy sa winika ng tiyuhin niyang albularyo. Noong nagpaalam na ang kanyang Tio Berto, minabuti ng binata na pumunta sa likod bahay nila, dala ang nasabing sibat. Nang nandun na siya, sinanay niya ang kanyang sarili sa paggamit nun. Magmula nun, ginagawa niya ang pagsasanay tuwing umaga. Isang gabi, sa hindi niya malamang dahilan, ay parang hinihila siya ng antok. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang hayaan ang kanyang sarili na makatulog ng mahimbing. Pagkaraan ng ilang oras, naalimpungatan na lang siya dahil sa yabag ng paa na kanyang naririnig. Inaakala niyang kapatid niya yon. Kaya bumangon siya para sana'y pagsabihan yon. Subalit, nang mapatitig siya sa bahagi ng dingding kung saan nakasandal ang sibat
napalunok siya ng kanyang laway. Parang lumaki ang ulo niya at lumutang yun sa ere. Ilang beses pa niyang kinusot ang kanyang mga mata. Pero hindi pa rin nawawala ang kanyang nakikita. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, may isang babaeng nandoon at nakasuot ng sinaunang damit. Sa pagkawari niya'y isang babaylan yun. Kaya napagtanto ni Undoy na tama ang kutob ng kaniyang tiyuhin. Hinahawakan ng babaylan ang sibat at parang may kung ano itong inuusal. Nang bigla na lang, napalingon yun kay Undoy at napangiti. Noon lang nakaramdam ng labis na kilabot ang binata at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, naglaho ang babaylan at hindi na niya nalaman kung saan na ito nagpunta. Dahil sa kanyang nakita, hindi na siya nakatulog ng buong magdamag. Kinabukasan, bumangon siya na sobrang sakit ng kanyang ulo. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi nawala sa kanyang isipan ang itsura ng babaylan at maging ang kilabot na naidulot nito sa kanya. Pinuntahan niya ang kanilang ama at balak sanang sabihin ang naging karanasan niya. Subalit, pagkapasok niya sa kwarto kung saan naroroon ang kanyang ama, nagulat siya nang makitang tuguan ang kanyang tatay. Wakwak ang tiyan nito at nagkalat sa sahig ang kanyang mga laman loob. Napasigaw siya ng napakalakas, kaya tumakbo na rin ang kanyang mga kapatid patungo sa silid ng kanilang ama. Napuno ng iyakan ang nasabing kwarto dahil sa karumal-dumal na pagkamatay ng kanilang tatay. Noong mga panahong yun, napakuyom ng kanyang kamay si Undoy. Napatiimbagang siya at noon din binalak niyang magiganti sa mga aswang. Dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga yun, naisipan niyang magtanong-tanong patungkol sa mga bagong salta sa kanilang lugar. Bago pa man niya gawin ang kanyang plano, nanghingi na muna siya ng tulong sa kanyang tiyuhin para maipalibing ang kanilang tatay. Dahil sa sitwasyon nito, hindi na nila ibinurol ang bangkay nito. Pagkatapos ng araw na yon, isinagawa na ni Undoy ang kanyang plano. Umalis siya at nagtanong-tanong hanggang sa may nakapagturo sa kanya patungkol sa mga dayong nakatira sa dulong bahagi ng kanilang karatig baryo. Dahil sa pagnanais niyang malaman ang totoo at nang maipagiganti ang kanyang tatay, nagpasya siyang manmanan ang mga naroon. Dahil malapit nang dumilim ang paligid, naghanap siya ng kanyang mapagtataguan na malapit sa nasabing bahay. Nang makapwesto na siya sa likod ng malaking bato, minanmanan niya ang mga galaw ng tao sa loob nun. Nung una, wala naman siyang napansing kakaiba roon. Ngunit, nang malapit nang pumatak ang hating gabi, may narinig siyang kakaibang ingay sa loob ng bahay. Nagulat pa siya nang makita niyang bigla ang bumukas ang malapad na bintana roon. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Undoy, nakita niyang lumundag ang 4 na mabalahibong nilalang. Napalunok siya ng kanyang laway. Pero sa halip na matakot, nangibabaw ang kagustuhan niyang maipagiganti ang kanyang ama. Nang mapagtanto niyang tahimik na ang loob ng bahay, napagpasyahan niyang lumapit doon para malaman niya kung ano ang meron sa loob. Nang malapit na siya sa nasabing bahay,
Nagulat siya nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagyabag. Agad siyang napalingon at bago pa man siya makailag, inatake na siya ng isang nilalang. Dahil nawalan siya ng balanse, nabuwal siya sa lupa. Binalak sana ng aswang na ibabawan si Ondoy, pero gumulong siya patungo sa silong ng bahay. Dahil dito, hindi na ituloy ng aswang ang kanyang binabalak. Noong mapagtanto niyang nasa panganib siya, napagpasyahan niyang tumakas na muna. Buong bilis siyang tumakbo pauwi sa kanilang baryo. At kahit na alam niyang hinahabol siya ng aswang, wala siyang naging pakialam. Mas pinilisan na lang niya ang kanyang pagtakbo nang mawari niyang malapit na siya sa kanilang nayon. Nawala na lang ang aswang na humahabol sa kanya nang makarating na siya sa kanilang baryo. Napabuntong hininga siya nang mapagtanto niya yun at dumiretso na lang siya sa pag-uwi sa kanilang bahay. Dahil gabi na, naisip niyang baka tulog na ang kanyang mga kapatid. Pumasok na lang din siya sa kanyang kwarto at minabuting magpahinga na muna. Nang makita niya ang sibat ng babaylan doon, naisip niyang magagamit niya yun laban sa mga aswang. Dahil sa pagod, nakatulog siya. Pupuntahan sana niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit napagtanto niyang wala sila roon. Kinutuban siya ng hindi maganda. Nang makita niya ang isang sulat na nakapatong sa mesa, nalaman niyang kinuha sila ng kanyang tiyuhin. Napabuntong hininga na lang siya dahil doon. Mas mabuting ang doon na muna sila para naman hindi sila madamay sa kung ano mang gagawin ko. Baka kasi sila pang balikan eh. Hindi na muna siya pumunta sa bahay ng kanyang tiyuhin at minabuting pagplanuhan na lang ang kanyang gagawin para maipagiganti ang kanyang tatay. Naghintay siya sa pagdating ng gabi para umalis. Naisip niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay niya. Alam niyang walang ibang posibleng gumawa ng pangaaswang sa kanyang ama kung hindi ang mismong mga dayo na nakatira sa kabilang baryo. Kinagabihan, sa hindi niya malamang dahilan, ay dinalaw ulit siya ng antok. Naaalala niya ang naramdaman niya nang magpakita ang babaylang may-ari ng sibat sa kanya. Kaya, nagkunwari siyang natutulog. Makaraan ang ilang minuto, tama ang kanyang naging hinala. Nagpakita ang babaylan at hinawakan ulit nito ang sibat. Inakala ni Ondoy na hindi nito alam na nagtutulog-tulugan lang siya. Kaya nanatili siyang nakatitig dito. Nang bigla na lang, tumambad sa harapan niya ang multo ng babaylan at nagulat siya nang magsalita ito. Gamitin mo ang sibat ko para talunin ang mga aswang na yon. Gamitin mo rin yan para tulungan ang mga taong naaapi at nanghihingi ng saklolo. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita hanggang nasa iyo ang aking sibat. Napalunok ng kanyang laway si Ondoy. Minabuti niyang imulat na lang ang kanyang mga mata at saktong pagkangiti ng babaylan sa kanya, unti-unti rin itong naglaho sa kanyang paningin. Nang mga panahong yon, naaalala niya ang mga dayo na nasa kabilang baryo. Dahil kumpirmado naman niyang mga aswang sila, nagpasya siyang umalis para pumunta roon. Kahit na hindi siya sigurado sa magiging kahihinatnan ng kanyang gagawin, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Dahil malapit ng maghating gabi,
mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad. Inihanda na lang niya ang kanyang sibat sa kung anumang posibleng mangyayari. Pagdating niya ron, agad siyang nakaramdam ng kilabot. Hindi siya mapakali dahil parang may mga matang nakamasid sa kanya. Bahala na. Ipaghihiganti ko si tatay. Alam kong sila ang matake sa kanya. Wala naman ibang bantog na aswang dito sa kanayunan. Nang makarating siya sa kabilang baryo, lalo siyang nakaramdam ng kaba. Ang bawat bahay na kanyang madadaanan ay nakasara ng mabuti ang mga bintana at patay na rin ang mga lampara sa loob nito. Siguradong natatakot ang mga tao rito sa mga aswang. Hindi dapat sila kinatatakutan. Ang mga gaya nila ay pinapatay para maging tahimik na ang mga liblib na baryo. Dumiretso si Undoy sa pinakadulong bahagi ng nasabing baryo. Pagdating niya ron, natanaw niya kaagad ang bahay ng mga bagong salta sa lugar. Sinipat niya ng maigi yun at napagtanto niyang marami ang mga tao roon. Nagtaka ang binata sapagkat iilan lang naman ang nakita niyang aswang na lumabas doon. Upang malaman ang kasagutan sa mga tanong na umusbong sa kanyang isipan, mas lalo siyang lumapit doon. Naging maingat siya sa kanyang paglalakad hanggang sa medyo makalapit na siya ron. Saktong pagkalapit niya ron, nalaman niyang meron pala silang ginaganap na piging. Nung una, naisip niyang baka simpleng handaan lang ang nandoon. Pero nang makarinig siya ng sigaw na nagmumula sa bandang likod ng bahay, naisip niyang mayroong hindi magandang ginagawa ang mga nandoon. Binantayan niya ang mga naroon hanggang sa makita niyang nagbago na sila ng kanilang anyo. Namulagat pa ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang may kinatay silang isang babae at ang narinig niyang sumisigaw ay isang batang lalaki. Kailangan mailigtas ko ang batang yun. Marami nang naging biktima ng mga aswang na to at hindi ako papayag na madagdagan pa. Tama na ang pag-aasik nila rito ng lagim. Lilipat na sana si Undoy ng kanyang pwesto nang sa hindi niya inaasahan ay may narinig siyang pag-angil. Pagkalingon niya, napamura siya nang tumambad sa kanya ang isang aswang na nakangisi at nakahandang umatake sa kanya. Nang bigla na lang, umangil lang malakas ang aswang at umatake sa kanya. Wala namang naisip na ibang paraan si Undoy kung hindi ang labanan ang nilalang gamit ang hawak niyang sibat. Naglaban silang dalawa at maging siya ay namangha nang mapansin na nag-ibayo na ang kanyang liksi at lakas. Makaraan lang ang ilang minutong labanan, nagawa niyang maibuwal ang aswang. Sa takot niya na baka may ibang aswang pa ang makaalam ng kanyang presensya, minabuti niyang tuluyan na lang ang aswang. Nang mga panahong yon, nandilat ang kanyang mga mata nang makita niyang nagliwanag ang mga baybaying nakaukit sa hawak niyang sibat. Naisip niyang baka may gustong ipahiwatig yon, kaya nakiramdam siya sa paligid. Nang mapatay na niya ang aswang na umatake sa kanya, ibinaling niya ang kanyang pansin sa iba pang nandoon na abala sa kanilang paghahanda. Ganun na lang ang gulat ni Undoy nang mapagtanto niyang kaunti na lang ang mga aswang na naging abala. Sinubukan niyang igala ang kanyang paningin para hanapin ang iba pang nilalang, pero hindi niya ito nakita. Nang bigla na lang, nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanya. Humarap siya sa bahaging pinagmumulan nun
at nakita niya ang 5 aswang na patakbong sumusugod sa kanya. Inihanda na lang ni Ondoy ang kanyang sarili. Itinatak niya sa isip niya na kailangan niyang manalo nang sa ganon mananatili silang ligtas. Nang maalala niya rin ang naging sitwasyon ng kanyang tatay nung namatay ito, napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sibat. Pagkalapit sa kanya ng mga nilalang, nakita nila ang nagliliwanag na sibat ni Ondoy. Napangisi na lang ang binata nang tumigil ang mga aswang at nag-aalangan ng umatake sa kanya. Noon din, gumawa ng ingay ang isang aswang at makaraan lang ang ilang sandali, pumunta na rin sa kanilang kinaroroonan ang ibang aswang. Dahil marami sa kanila, hindi na alam ng binata kung sino talaga ron ang nakatira sa naturang bahay. Gayunpaman, inihanda niya ang kanyang sarili para sa kung anumang gagawin ng mga nilalang. Sige, sumugod kayo at nang malaman niyo kung gaano kabagsik ang talim nito, sisiguruhin kong mamamatay kayong lahat. Isa sa inyo ang umatake sa aking ama at lahat kayo ay madadamay. Napaangil ang mga aswang dahil sa kanyang sinabi. Minabuti niyang ihanda na ang kanyang sibat at saktong naiangat na niya ang kamay niyang may hawak nun. Umatake sa kanya ang 2 aswang. Buong tapang niyang nilabanan ang mga ito at nagawa niya silang mapabagsak. Nakita ng ibang nilalang ang kanyang ginawa, kaya nanggalaiti sila. Sabay silang sumugod sa kanya, kaya nakaramdam siya ng kaba. Subalit, nang makita niya ang babaylan na nakatayo sa hindi kalayuan, naramdaman niya ang paglukob ng kakaibang enerhiya sa kanyang buong katawan. Pagkalapit ng tuluyan ng mga aswang, nilabanan niya ang mga ito gamit ang sibat. Nagagawa na rin niyang ilagan ang mga pag-atake nila, kaya hindi siya nagtamo ng mga seryosong sugat. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipaglaban sa mga aswang nang may makita siyang isang lalaki na papasugod din sa kanilang pwesto. Nung una, hindi niya ito nakilala. Pero nang tuluyan na siyang nakalapit, nalaman ni Ondoy kung sino yon. Hindi ka na sana sumugod dito, Ondoy. Marami sila at baka malagay ka sa alanganin. Mabuti na lang at nakapunta ako sa inyong bahay. At nung nalaman kong wala ka, dito agad ako dumiretso. Pasensya na po kayo, Tio Berto. Gusto ko lang na ipagiganti ang aking ama na pinatay nila. Nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa unti-unti nang nabubuwal sa lupa ang mga yon. Ginanahan naman sa pakikipaglaban si Ondoy nang makita niyang natatakot na ang mga aswang sa kanyang sibat. Ano kaya ang meron sa sibat na to at bakit parang natatakot kayo? Ang alam ko lang pagmamay-ari ito ng isang babaylan. Ano na? Halina kayo at nang malaman niyo kung anong magagawa nito. Dahil nag-aalangan ang mga aswang at lahat sila ay nakatuon lang sa Tio Berto ni Ondoy, nagpasya siyang siya na mismo ang umatake sa kanila. Pagkalapit niya sa isang aswang, itinarak niya ang kanyang sibat sa lalamunan nito. Manlalaban pa sana yon, ngunit nang hugutin ni Ondoy ang sibat, bumulwak ang dugo niya mula sa sugat at nabuwal siya. Tatakas pa sana ang isang aswang, ngunit nang makita yon ni Ondoy, bumuwelo siya at walang pagdadalawang isip na sinibat ang nilalang. Tinamaan ang aswang sa likod at tumagos ang sibat niya patungo sa puso nito. Noon din, napatakbo si Ondoy para kunin yon at nang mapagtanto niyang patay na ang aswang, napangisi siya rito.
may kung ano kasing bumulong sa kanyang isipan na nagsasabing yun ang aswang na pumatay sa kanyang tatay. Umigting ang kanyang galit sa nilalang ng mga sandaling yun. Kaya ilang beses pa niyang itinarak sa katawan ng aswang ang kanyang sibat. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang marinig niya ang pagsigaw ng kanyang Tio Berto. Ibinaling niya ang kanyang pansin doon at nagulat siya nang makitang pinagtutulungan ng mga aswang ang kanyang tiyuhin. "Mga walang hiya kayong aswang kayo! Humanda kayo sa akin!" Nang makita niya ang isang aswang na bigla ang tumulak sa kanyang tiyuhin at umibabaw sa kanya, nagpasya siyang sibatin na lamang ito kahit pa naalanganin ang sitwasyon. Pagkabitaw niya sa kanyang sibat, isang malakas na paghiyaw ang kumawala sa bunganga ng aswang. Napangisi na lang si Ondoy at nabunutan ng tinik sa lalamunan nang malaman niyang hindi tinamaan ang kanyang tiyo. Dahil sa kanyang ginawa, ibinaling ng mga natitirang aswang ang kanilang pansin sa kanya. Kinutuban siya ng hindi maganda, pero mas pinili niya ang magpatuloy para makuha ang sibat. Subalit, nang masukol na siya ng mga aswang, minabuti niyang harapin na sila ng mano-mano. Nagulat pa siya nang malaman niyang may mga nagmarka na ring letra ng baybayin sa kanyang balat at katulad yon ng mga nakaukit sa sibat. Pagkasugod ng mga nilalang sa kanya, nagawa niyang ilagan ang mga ito. Ang iilang sumusubok na sumunggab sa kanya ay nagagawa niyang suntukin na naging rason para mabuwal yun. Nang mapansin niyang nalalagay na siya sa alanganin, napasigaw siya sa kanyang tiyuhin na ipasa sa kanya ang sibat. Hindi naman nagdalawang isip ang kanyang Tio Berto at agad na sinunod ang kanyang kagustuhan. Nang masalo ni Ondoy ang sibat, agad na napaatras ang mga nilalang. Napangisi siya nang mapagtanto niyang biglaang natakot ang mga aswang sa kanya. Dahil dito, ginamit niya ang pagkakataong yun para sugurin ang mga nilalang na yun. Dahil sa kanyang ginawa, naging madali para sa kanya ang atakihin ang mga aswang. Nawala na rin sila sa sarili, kaya isa-isa niyang nasugatan ang mga ito. Umangil pa sila at sinubukang manlaban sa kanya. Ngunit, hindi na sila binigyan ng pagkakataon. Dahil naging mahina na ang mga nilalang na yon, naging madali sa kanya ang itarak ang sibat ng babaylan sa kanilang dibdib. Nang magawa na ni Ondoy yon, nabuwal ang mga nilalang. Patakbo na ring lumapit sa kanya ang kanyang tiyuhin at ipinahayag ang kanyang pagkamangha. Uuwi na sana silang dalawa nang sa hindi nila inaasahan, nakarinig sila uli ng pag-angil. Pareho silang napalingon at napalunok ng kanyang laway si Ondoy nang makita niya ang isang nilalang na ang katawan ay kawangis ng tao pero ang ulo niya'y katulad ng sa baboy ramo. Nakita rin nila na meron itong 4 na nakausling pangil. Nagbabaga rin ang mga mata nito at naglalaway habang nakatitig sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, mutog ang tawag sa aswang na yan. Sigurado ko nakasama yan ng mga aswang na to. Baka siya pa nga ang pinuno nila. Anong gagawin natin, Tio Berto? Nandito na tayo. Kailangang harapin natin ang aswang na yan. Kung hindi, magkahasik pa siya ng lagim dito sa atin. Napatango naman si Ondoy sa kanyang sinabi. Napahawak na lang ang binata sa kanyang sibat at nang makita niyang papasugod ang mutog sa kanila, sumalubong na rin silang dalawa ng kanyang tiyuhin dito. Nang ilang dipa na lang ang layo ng nilalang sa kanila, buong lakas niyang sinibat ito. Dahil nahahati ang atensyon ng nilalang sa kanila ng kanyang tiyuhin,
hindi nailagan ng aswang ang sibat niya. Napaatungal na lang yun ng malakas nang tumarak ang sibat ni Ondoy sa kanyang noo. Nagwala ang nilalang at sinubukan niyang suwagin si Ondoy gamit ang kanyang 4 na pangil. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanila, agad na ipinihit ng tiyuhin ng binata ang kanyang katawan at nang hindi na nakaharap sa kanya ang aswang, buong lakas niya itong tinaga sa leeg. Nilingon pa siya nito at sinubukang atakihin, pero hinugot ni Ondoy ang sibat niya at itinarak sa mata ng mutog. Napaangil ang nilalang, kaya kinuha ulit ng binata ang kanyang sibat tsaka itinarak sa kabilang mata ng nilalang. Dahil sa kawalan ng kakayahang makakita, iginalaw na lang nito ang kanyang ulo. Naging maingat naman si Ondoy at makaraan lang ang ilang sandali. Napaluhod ang nilalang hanggang sa tuluyan itong nabuwal. Nang bigla na lang, nagpalit yun ng kanyang anyo at naging isang lalaking malangis at mabalahibo ang katawan. Nang makita ni Ondoy ang kanyang anyo, nakaramdam siya ng awa rito. Naisip ni Ondoy na baka may pamilya ang taong yun at may naghihintay sa kanyang pag-uwi. Kaya gusto sana niyang hayaan na lang na mabuhay ito. Sasabihan sana niya ang Tio Berto niya na huwag papatayin ang nilalang. Pero sinabi ng tiyuhin niyang hindi dapat nila pinapairal ang awa sa mga ganong nilalang. Pipigilan sana ng binata ang kanyang tiyuhin. Pero wala na siyang nagawa pa nang tagain ng Tio Berto niya ang leeg ng lalaki. Bumulwak ang dugo ng aswang. Kaya napalunok na lang ng kanyang laway si Ondoy. Nang mapansin nilang gumagalaw pa rin ang aswang, sinabihan siya ng kanyang tiyuhin na itarak ang sibat niya sa bandang dibdib ng aswang. Kahit na may pag-aalinlangan, ginawa pa rin ni Ondoy ang sinabi ng kanyang tiyo. Naisip niyang manganganib ang kanayunan kung nagkataon na mabubuhay pa ang nasabing mutog. Nung masiguro nilang tapos na ang kanilang laban, nagpasya silang dalawa na umuwi na lamang. Dumiretso sina Ondoy sa bahay ng kanyang Tio Berto at magmula noon, doon na sila tumira. Nawala na rin noon ang baybaying nakaguhit sa kanyang mga balat. Kaya naisip niyang baka lumipat lang ang kung anumang bertud ng sibat sa kanya. Dahil alam niyang anumang oras ay posibleng may mga aswang na namang mambibiktima sa mga kanayunan, minabuti na lang niyang ihanda ang kanyang sarili. Siniguro na rin niyang hindi niya maiwawala ang panlaban niyang pumuksa sa mga aswang. Alam niyang kapag malagay sila sa alanganin, magagawa niya pa ring malabanan ang mga aswang gamit ang pinakakinatatakutang sibat na pagmamay-ari ng sinaunang babaylan.